ng mga nagbabagang balita. Magandang tanghali po sa inyo lahat. North, South, East, and West Corner. And to our viewers nationwide and worldwide, magandang tanghali po sa inyo lahat. And of course, magandang tanghali po sa ating po mga tagapagsubaybay na nasa ibang bansa at nasa ibang bahagi ng ating bansa. Magandang tanghali po sa inyo lahat. And again, ay ating pong pinag-uusapan dito mga kapatid, no? Ating pong pinag-uusapan dito ang mga bagay na dapat na maging practice. Lalong-lalo na sa mga naiiwan sa tahanan na mga na napaka-importante na mga tao sa loob ng tahanan tuwing araw-araw or weekdays na naiiwan dyan, walang iba kundi ang mga nanay. Kaya shout out sa lahat ng mga nanay. Alam mo, shout out sa lahat ng mga nanay ngayon nakasubaybay. Shout out po sa inyo lahat. And of course, shout out din sa mga tatay naman at sa mga young people na nanonood. But this is TBL Tuesdays, your TBL Tuesdays. Usapang nanay, usapang asawang babae. Tune in na po ang bawat isa sa inyo. Shout out sa lahat ng mga mothers ng North, South, East and West Corner, South Border mothers. Katulad ng ginagawa nyo, send pictures that you are watching. And of course, ay shout out din naman po sa aking pong asawa, si Ma'am Yang at si Daniel at saka si Isaac. Magandang tanghali po sa ating lahat. Enjoy po natin ulit katulad ng last Tuesday ang ating usapin sa tanghali po na ito. Kasama ang mga kasamahan ko pong co-host po ng programa po na ito. Walang iba kundi si Ma'am Cynthia and Ma'am Marinelli. Magandang tanghali po sa atin lahat. Good afternoon sa inyo lahat na nanonood sa TBL Tuesday Edition. Ayan, isa na namang mahalagang balitaktakan ngayong tanghali, kaya wag na wag kayong mawawala. At syempre, binabati ko si Ma'am Imelda na ating suki dyan sa Davao City. Good afternoon po sa inyo, Ma'am. At sa aking gwapong asawa na nanonood. Yun! Sir Julian, shout out dyan sa inyo. Hello, Sir Julian. At si Jeremiah nasa labas. Si JJ hindi nanonood dyan, nasa klase. So, sa lahat sila, ma'am. Kala ko walang klase ngayon. Hindi po cancel kasi po sila TRISEM. Ay, okay. O kakaiba yung calendar nila. Bagay, hindi pa maapektuhan. Hindi sila affected. So, good afternoon rin po sa West Bank family na nanonood. At sana makashare po kayo ng mga photos niyo dun sa GC natin, di ba? And talaga namang saludo dyan sa South Border family. Grabe talaga yung sinishare nila na photos. Pati kami nai-inspire at nabibless. Kaya keep them coming po. Amen. Ma'am Cynthia. Magandang tanghali po muli sa lahat. At eto na naman tayo sa kumukuti-kutitap na ating studio. Kaya ito ay nagbibigay na ng sign na malapit na ang pag-celebrate natin as we commemorate yung kapanganakan ng ating Panginoon. At napakahalaga ang ating pag-uusapan ngayon. Talagang ito ay practical. Yup. Hindi lamang ito haka-haka lang, kundi tinagalan na rin namin naging nanay. Ay, at kaya keep on giving your comments kasi sisikapin namin mabasa to para maihayag din sa inyo, maihayag din sa iba publicly yung inyong mga hinuha. Hinaing. Kaya, hinaing. Kung meron mang mamamasko, pera lang kami papapaskuhan yun ninyo. Magandang tanghali po maging sa aking pamilya. Hi, Brother Noel, hindi ko siya nakita ngayon dito. Si Pauline, hello, Tricia, at si Ma'am Flor, nag-ko na siya sa akin, nag-PM, pero hindi ko pa mabasa, Ma'am. See you soon. Yeah. At si Ma'am Roda, ganun rin ang ating mga kananayan dyan. Si Ma'am Noyce Navarro, talagang nakakatuwa siya. Talagang kahit lagi siya nagre-reply kung wala siyang oras dito dahil yung time constraint naman natin talagang kakaiba. Kaya, pero talagang sulit. Talagang andyan lagi. Amen. At lagi, sir, may comment siya. Hindi lang basta nanonood. Talagang nagbibigay din siya. Nagko-comment pa. At saka yung ating mga kaibigan sa Hong Kong. Pambihera. Malay mo, maikon nga ni Pastor. May nalilimutang kinuwan si Pastor atin ngang kanin minsan. Yung sabi niyang, i-Google Meet sila. Ipaalala natin, ipaalala.
Ay, malay mo nga, live, o, di ba? Kaya magandang tanghali po sa lahat. Sir Jam, Ma'am Marnelli, yung ating interpreter, no, magandang interpreter. Hello, Yun. Dino V. At yung ating mga staff dito, magandang tanghali po at sa inyong lahat. Keep on tuning in and pass Amen. the link. Amen, amen, amen. And it's always important talaga na sa pag-uusap natin ito. Ito ilagay nyo lagi sa isipan sa lahat ng mga nanay dyan, na sumusubaybay sa lahat po sa inyo. Ay nais ko pong banggitin sa bawat isa po sa atin na yung ginagawa po ninyo, sabi ko nga sa inyo last time, ay isa po kayo sa may dakila, no? Isa po kayo sa may dakilang ministry sa tahanan sa kadahilanan ng kayo ang amin pong napag-iiwanan. You see, pag kami po ay may mga ginagawa, mga fathers sa trabaho at ginagawa rin ang kanilang responsibility to provide for the family, kayo po ang nandiyan dyan. Alam niyo po, abangan natin ma'am, baka meron tayong magandang guest next week. And ako po ay naniniwala na talagang magiging blessing po ito. Abangan niyo po. Exciting. At may kita po natin dito kung paano ang isang nanay, lalong-lalo na, naninindigan sa bagay po na ito. Napaka-importante ng isang nanay, kang katulad po ninyo, isang mother, ay naninindigan sa inyo pong responsibility, sa inyong ministry. Because kayo po ang isa, kaya nga tayo tinatawag na haligi ng tahanan eh. You see, tayo po yung nagpapatibay sa pamilya na hindi po pwede na basta lang tayo mag-give in. Minsan, alam naman natin lahat, as a woman, you're emotional, but ang blessing is that you have the Word of God, you have the principle of God's Word na pwede niyong panghawakan, pwede niyong talagang gamitin sa buhay po ninyo para kung sakasakali man na ang tatay ang siyang nahiwalay o nanghina sa tahanan, meron na namang isa na mananatiling nakatayo at kayo yon para iangat at panatilihin ang pagpapala sa loob po ng ating puntahanan. Na kaya ko po sinasabi yan sa bawat isa po sa atin because it's really important para sa bawat isa. Lalong-lalo na this Christmas season, marami kayong malaki ang papel ninyo at marami kayong bagay na dapat bantayan sa sarili po ninyo na kalaguan para na sa ganun ay mapanatili ang masayang spirit this Christmas season. Alam niyo, sabi ko nga po sa inyo, pagka hindi nyo ginawa yan, mothers, again, uulit ko para sa lahat ng mga mothers po na nandiyan dyan na sumusubaybay po ngayon. Pag hindi nyo po yan nabantayan, hindi nyo po yan kumbaga, nasubaybayan ang sarili po ninyo, nabantayan ang sarili nyo, it will really come to a point. No? May echo tayo. It will really come to a point. Yan, chine-check ko. Kala ko, nawalan tayo dun sa live natin eh. It will really come to a point na kung saan alam nyo, ang diablo ay makakabuelo, sisingit. At hindi naman lang sa atin eh. Kasi ang pinakamatinding dapat natin bantayan dyan ay yung magiging atake sa ating pong mga anak. Totoo po yan. Kasi alam ng diablo minsan madali tayong makarecover eh. Alam ng diablo na madali tayong alam nyo yung madali natin siyang, may possibility na mahuli kagad natin ang tactics niya eh. Pero yung mga bata, sa sobrang, pagka hindi po tayo naging aware, lalong-lalo na sa bawat mga nanay na kayo po yung madalas nakakasama sa loob ng tahanan, yung pag-maintain ng Christmas spirit sa loob ng tahanan, sa mga anak po ninyo, ay talagang napakahalaga yung papel ng isang nanay. Kasi kapag hindi nila makikita na hindi masaya ang nanay in the absence of the tatay, malaking ano yan sa isip ng bata, kumbaga malaking question mark. Uy, bakit? Why? You see, malaking question mark po yan. Hindi basta-basta po yan. Iyan ay isang question mark na kangailangan na talagang sagot na maliwanag. Di ba? Bago po tayo magpatuloy dyan, Ma'am Marinelli, pwede ba tayo magkaroon ng konting recap sa mga napag-usapan natin last week? Mga certain principles na may share natin na pag-usapan natin last week. Yes, that's right. Last week po ay pinag-usapan natin yung mga dapat iwasan ngayong Kapaskuhan. At number 1 nga po dun sa ating na-discuss is iwasang magkumpara sa iba. Maging kontento kung anong meron ka. If gusto mo pa ng dagdag na handa o dagdag na decoration, maghanap ka na ng pagkakitaan para may pangdagdag. Huwag kang humanap ng pagkautangan. Pagkakitaan ang hahanapin, ha? Yes, Ma'am Cynthia, meron ka idadagdag dyan? Oo. Siyempre, kasali din dyan yung pagkain. Hindi lang, di ba? Nag-iisip tayo, decoration, pagkain.
napakahalaga na magkaroon ng importansya, mga kaibigan. Kahit hindi ninyo ako ngayon nakikita, ayan na po, ilalabas na po ang aming mga larawan. Opo. Akala nila ako yung dalawa. O, di ba? 2 equals 1. Ayan. Yun yung sabi sa Bible. Ayan. Nangyayari dito. Oo, pagpasensyahan nyo na po yung medyo ano po kasi, medyo may iwanan siya. Medyo nagkakaroon siya ng pagkakataranta. Ayan, tarantarizing. Kaya po, i-consider na rin po natin yung pagkain, yung nakoy, matataas sa cholesterol. Actually, nitong last week, nagpa-laboratory ako, akala ko, hindi pala nakadepende talaga sa itsura ng katawan. Hindi porke payat ka, maayos na. Sabi ko nga, nag-exercise ako, maayos naman akong kumain, mapili. Pero ito, sasabihin ko sa mga kabataan, nag-i-invest kayo sa pagtanda nyo, yung kinakain nyo ngayon, yung lifestyle ninyo, invest na yan pag tumanda na kayo, pag nagkaedad na kayo. Sabi ko ngayon, maayos naman ako, pero yun nga, mataas pala yung cholesterol ko, kaya kailangang doble, triple yung pag-iingat ko ngayon. Yung oil, olive oil na rin ako ngayon eh. At saka kung maaari lahat, sabi ko nga, paksiw, yung mga kinamatisan lang. Kaya maging maingat tayo sa katawan natin. Aba, mayroon pang 2025, 2026. Abutin pa tayo ng 30,000. Oo nga. Tapos, syempre, napag-usapan na rin natin na iwasang mag-isip ng masama sa ibang tao. Amen. Lalo na sa mga kapamilya mo. Pairalin ang pagmamahal na nasa puso mo. Amen. At Tama pinaalala po rin ni Sir Jao na iwasang mag-absent sa mga pananambahan, lalo na ang midweek service at Sunday afternoon service. Gaano man kasarap ang handaan, tandaan si Jesus ang dahilan nitong Kapaskuhan. Kaya siya ay ating sambahin ngayon at magpakailanman. Yeah. At Ito rin, iwasan din ng taong nagdadala ng masasamang impluensya. Doon tayo dumikit, doon sa maganda. Diyan tayo nagtapos, ma'am. Diyan tayo nagtapos. Doon tayo dumikit-dikit. Kaya ako, panayandikit ko dito kay Sir Joe at saka kay Ma'am Marnele. Masaya, di ba? Pag masaya yung paligid, masaya rin yung magiging aurahan natin. Positivity. Yes. Opo, napakahalaga talaga yan. Yung pagpili natin ng ating makakasama, makakausap, makakakontribute yan nung ating damdamin. Hindi natin sinasabing emosyonal, pero literally, maglagay ka nga ng puting damit sa pulang tubig, ay di mahahawa yan. Kaya talagang totoo na humanap tayo, mag-search tayo. Hindi naman totoo naman na mamimili tayo ng kaibigan na makakasama natin. Kasi yun ang magbibigay sa atin ng malaking impluensya. Yeah. Kaya sa loob ng tahanan, pag nagagalit ng asawa nyo, iwanan nyo na lang. Totoo. yan lang. Patay. Diyan, ibig sabihin hindi namang hiwalay yan. Oo. Iwanan lang Agwat pansamantala lang, para agwat. palamigin lang ang hangin. Tututo ka lang naman ba sa aircon? Para lumamig ang ulo. Buksan mo yung freezer kung wala kayong aircon. Masarap mo yan. Hari, anong ginagawa mo? Naghahanap ng ulam. Ang tagal naman. Oo, mamaya na. Hindi ko pa nahanap. Hindi ako, sasagot ko, hinahanap ko katahimikan. Buti hindi nagkakasya ang mga nanay sa rep. Malamang pagkakukulong sa rep. Malamang sa rep na lang tayo tumira. May ulam pa. Correct, diba? Pero yun na nga sinasabi ko, Ma'am Cynthia, Ma'am Marinelle. Alam niyo, pinag-usapan natin yung magandang spirit na yan. Alam niyo, isa sa pinakamagandang spirit na may gusto akong basahin dito sa verse natin, sa ginagamit natin sa Panginoon Jesucristo every Christmas time, na alam mo, napakaganda ng sight na ito na i-behold sa loob din ng tahanan po natin. Alam niyo po ano yan. Punta po tayo sa Matthew chapter 2. Sabi po dito sa Matthew chapter 2, verse number 9, di ba? Ito po yung about the king, the king's men. Ito po yung the wise men. Ano po, palabas pala yun. Sabi po dito, when they had heard the king, they departed, and lo, the star which they saw in the east went before them till it came and stood over where the young child was. When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. Ito na po yung maganda sinasabi ko. And when they were come into the house,
Kasi po, ano na po, nakita na nila yung sign. Nagpakita na sa kanila sign ang Diyos to the angels. And then, doon sa star, nakita na itong mga wise men na ito when they saw the star, tuwan-tuwa na po sila kasi alam nila, that's the sign kung nasaan ang Panginoon Jesucristo. Okay, now verse 11. And when they were come into the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented him gifts, gold and frankincense and myrrh. So makikita niyo po dito, gusto ko po emphasize sa talata po na ito, yung sa verse number 11, Ma'am Cynthia, Ma'am Marinelli. Sabi po dito, nung dumating yung mga wise men, okay, doon sa tahanan, kung saan ay nandoon ang Panginoon Jesucristo, ang kasama sa nasumpungan nila ng Panginoong Jesucristo ay walang iba kundi si Mary. Maliwanag po yan, no? And they saw the young child with Mary, his mother. And they fell down and worship him. Ano po yung gusto ko may emphasize dito, mga kapatid? Ang gusto ko pong may emphasize dito sa bagay po na ito is that yung makita po natin, tinawa ilagay niyo po sa isipan niyo po ito, no? Yung makita po natin yung great picture po dito that when these wise men saw the young child, they saw the Lord Jesus Christ with his mother and worship him. Ngayon medyo lalagyan natin, punta tayo sa magandang application na pwede natin i-relate sa ating pong pamilya. Lalong-lalo na po sa ministry nyo bilang mga nanay ng tahanan. Alam nyo po pinakamaganda this Christmas season, yung masumpungan kayo sa tahanan po ninyo. Nakasama kayo ng mga anak nyo nag-worship sa Panginoong Jesucristo. Alam nyo po ba, it's a rare sight now to behold in the homes. In every Filipino homes, in every homes. Bakit po? Saan po na idadala ang thinking kagad? Lalong-lalo na, of course, both of you po, mothers po dito. And we cannot deny the fact kasi nakikita naman na ito sa lahat di ba? Kahit naman minsan tatay, nagsiset up ng ganitong klaseng plano. Ano po yung ibig ko sabihin? Imbes na masumpungan ng mga anak or imbes na makita tayo sa tahanan natin with your children, planning on worshiping God, ang pinaka nakikita pa ng mga bata is that you are more excited to plan outside the home. Plan outside the house. Ang tinutukoy ko po is that mas maririnig pa sa atin ang pinaka-highlight ng Christmas season, labas ng bahay, punta tayo sa ganito, sa iba tayo magbakasyon, sa iba tayo maano. Imbis na sabi nga natin, pinag-usapan natin ito from the previous topics when we opened this, yung ayusan ang iyong mga tahanan in a minimalist way, na maayos niya because the important is ma-uplift yung Christmas spirit in the home. You see? And mga mothers, I would like to encourage you all, alam nyo po, isa po kayo sa mga dakilang persona sa tahanan na makakagawa po niyan. No? Shout out to my wife, kay Ma'am Yang, hello sa iyo, Ma'am. Alam niyo po, last time, bumili siya yung design namin sa tahanan, sa pinto, tapos meron kaming nilagay din doon may dinagdag din siyang Christmas decors doon sa loob ng bahay na magbibigay ng maayos na spirit. Hindi bongga, pero napakasimple lang. Ang point dito is not actually the design. But what's important here is that when someone went to visit your house, will they witness a child with their mother or with his or her mother worshiping God in this season? Or what they can see in the home is that a child left to himself. Matindi pa naman yung sinasabi po sa Proverbs. A child left to himself, bring it his mother to shame. You see that? Kaya kita nyo po, no? Para sa mga, ang ganda nitong makikita nating picture, akalain nyo yung mga wise men. You see, ang nakita nila doon kasama ng Panginoon Jesucristo, alam sabihin natin, syempre bata naman yan, natural po yun. Ang point po natin dito is yung blessing at saya na makita ang isang picture ng isang bata, ang isang anak kasama ang kanyang nanay, lalong-lalo na in the essence of worshiping Christ in this Christmas season. You see, sabi niya, no, and when they saw the child, and they saw the young child with Mary, his mother.
You see, ako naniniwala, tinuturo po natin ito sa ating pong simbahan, lalo na sa ating PSS, na bawat every jot, every tittle in the Bible is very important. Kung di importante, kung ang importante lang sa talata na ito ay ang Panginoon Jesucristo, hindi na ilalagay dyan with Mary, his mother. Pwede naman nilang sabihin dyan na, and they saw the young child and fell down and worship Him. Bakit? He is the center of the season eh. Pero kung mapapansin niyo po sa Bible, hindi lamang po siya nabigyan ng emphasis po dito. They saw the young child with his mother. You see, kaya nga po, pine-emphasize ko lang in this Christmas season, ang pinakamaganda, mothers, ay makasama ninyo ang inyong mga tahanan bago kayo magplano to go outside at masanay yung mga anak ninyo ng bukang bibig ninyo ay, yayain natin si Papa nyo, labas tayo. Bulungan nyo si Papa nyo, ganito tayo. Bili tayo ng ganito, bili tayo ng ganyan. Ito yung ipakain natin, ito yung ihanda natin. Oh, para pag pumunta, mabuntahin natin dito sila lola nyo, sila tita nyo, sila mga pinsan. Ibig ko sabihin, imbes na marinig kagad sa atin yung ganon, magandang maigol nyo mothers na ang marinig sa inyo on this Christmas season, ang unang marinig ng mga anak ninyo sa inyo ay yung papuri ninyo sa Panginoong Jesucristo at worship nyo sa Panginoong Jesucristo at masumpungan kayo. Napakaganda. Hindi naman natin sinasabi na kailangan may taong pumunta doon. Ang pinaka-importante dito yung masumpungan kayo ng Panginoon. Nakasama ninyo yung mga anak ninyo na nag-worship sa Kanya. Yung paglilingon ng Panginoon, kumbaga, yung lingonin ng Panginoon yung tahanan nyo at in the absence of your husband that is working for its ministry or for it's his responsibility to the family, ang masusumpungan ng Diyos ay nanay na masayang kasama ang kanyang mga anak na nagbibigay puri sa Diyos. Nagwo-worship sa Diyos. Tandaan po natin, maganda yung preaching ni Pastor last Sunday. Both morning and the afternoon or in the evening. Lalong-lalo nang binanggit niya nung umaga na iba ang worship, iba ang praise. You see that? Na kaya ko po sinasabi sa inyo yan, tingnan niyo po dito sa talata na ito, nasumpungan ng mga wise men that the Lord Jesus Christ is with his mother. Ang pinakaganda dito, when they fell down to worship, you see, when they fell down to worship Him and opened their treasures na ipinresent sa Kanya as gifts, sino po yung kasakasama? Yung kanyang nanay. You see that? Alam niyo po, ako'y naniniwala mga kapatid na your presence in the home this Christmas season is very important. Ito po yan. Let me talk to you straight, mothers. Because the spirituality in the absence of the father, of the leader of the home. Tandaan niyo po, binanggit ni Pastor yan dito. Nire-re-echo niyo palagi instruction ng mga husbands, ng mga fathers sa loob ng tahanan. So what's the point here? Ito po ang pinakamaganda dito. Tingnan niyo po ito sa lahat po ng mga sumusubaybay po, no? Sa lahat ng mga nakasubaybay po dito sa ating pong programa. Tingnan niyo po. Ang pinaka-importante po dito na makita natin, because in the home, in the absence of the leader, kayo pong mga mothers, sa inyo po nakabase kung ang mag-a-arise is spirituality or carnality. You see that? Kaya napaka-importante ng presensya nyo eh. Anong mangingibabaw this Christmas season in the home, in the absence of the father? Spirituality or carnality? Positivity or negativity? Contentment or ano yung counter natin sa contentment, yung contentment or yung pagiging kumbaga hindi lang driving, contentment or yung paggugusto niyo pang mag-abound, yung sumobra, maabutin pa yung higit pa sa dapat niyo maabot kahit na hindi na kaya. You see? So ano po kayo, sa inyo po nakasalalay po yan mga kapatid, no? Sa lahat ng mga nanay, sa inyo po yan lahat nakabase. Sabi ko nga po sa inyo, it is really important. You see, binanggit nga last Tuesday ni Ma'am Cynthia dito eh. Para malaking tulong yung binanggit mo, Ma'am Cynthia, dito last Tuesday, na ang isang nanay ay dumikit ka sa mga nanay na hindi nagbubukang bibig ng puro, ano ba yan? Ito na naman tayo. Mabiro mo lang na, uy, biro lang ha, uy, regalo ko ha. Naku sis, ako pa talaga. Wala na nga kaming ano sa bahay. Ganto. Alam mo ba ito? Wala. Regalo pa? Wala. Kung yung kausap mo, malaki lang yung matay. Isa joke. Ang bibiro lang.
Oo, hindi ka na tuloy magkaroon ng joy ng Christmas. Hindi mo tuloy ma-enjoy yung spirit ng Christmas season na punong-puno ng kasiyahan. Bakit? Because, bakit ka dumating sa ganyang punto? May mga tao ka, sabi nga ni Pastor parang prinsipyo ni Pastor yan, kaya ka nawala sa simbahan kasi dumikit ka sa mga taong wala sa simbahan. Sinasabi niya po yan sa akin, kaya ka nawala sa ministry kasi dumikit ka sa mga taong wala na sa ministry. Oh. See? Depende. Kaya ka naman, sabi nga ni Pastor, gusto mo bumalik sa wawain ng Panginoon, gusto mo bumalik na maayos sa simbahan, dumikit ka sa mga taong maayos sa loob ng simbahan. You see? Kaya ako po binabanggit yan, mga kapatid. It's because of the reason. Ganun po, ilagay po natin yung tahanan. Because we have to uplift the Christmas spirit in the homes. Okay, akalain nyo, siyempre, alam ng tatay yung prinsipyo, kailangan kumain para kumain and he has to provide for the family. God will use him as a vessel to provide for our families. Gagamitin kami mga tatay. Now, pag alis namin ngayon, sino ngayon ang pag-iiwanan namin ng kasiyahan dapat sa loob ng instruction to keep the spirit in the home, the good spirit, excellent spirit in the home, especially this Christmas season. Sino po yun? Kayo na po yun. Sa inyo na po nakasalalay po yun. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, the spirituality and carnality is based on the mother that is left in the home. Hindi po yung anak. Bakit? Hindi naman po siya ang authority. Yan po yung sinasabi. Alam mo yun, nakakalungkot po yan kapag sila pa yung naging authority. Ma, alam mo, ganito, wala naman si Papa imbis na sawayin, sasangayunan mo pa. Yun yung sinasabi ko. Hindi totoo yan, di ba? Madalas naman yun, makikita natin yan sa mga tahanan. Kaya nga, ang nakakalungkot yan pag uwi ng tatay nyo, wala kayong mag-iinan sa bahay. Hoy, kala tuloy lang tatay ninyo. Iniwan yata ako ngayong Pasko. Maabutan nyo, pagbalik nyo tatay nyo, grabing yakap sa inyo kasi kala nyo, iniwan nyo na. Paano ba naman nagplano kayong iwanan nyo umalis kayo, mag-mall kayo, ganito, ganyan. Sabi ko nga sa inyo, have you ever tried, mothers, na talagang may pumunta man sa bahay ninyo, kayo yung naiwan sa tahanan, pero you are uplifting the Christmas spirit. Amen. Tingnan nyo, ang Panginoon Jesucristo, natagpuan siya ng mga wise men with his mother. Nasumpungan ni Mary mismo when these wise men fell down to worship him. You see? So, ibig ko sabihin, sino ang witness na may mga wise men na nakapag-worship? Bata pa lang, they know whom they are worshiping. Bata pa lang, Panginoon Jesucristo, these wise men know whom they are worshiping. Sino nakaka-witness doon? Yung nanay. Kaya kung sino man ang mas magandang maka-witness, kung meron mang magandang witness sa tahanan na magsasabing talagang ka-worship ang Panginoon sa ginagawa sa buhay ninyo, lalo na this Christmas season or even not in this season, sa araw-araw na buhay, kayo yun, mga nanay. You see, napaka-importante yan. Kasi, ilagay nyo po sa sarili nyo ngayon. How many times, yun yung sinasabi ko how many times na kaya, kung mag-self-check kayo, mother, sa inyong mga sarili, kayo, sa inyo naiiwan ang tahanan, sa inyo naiiwan yung mga anak, in this Christmas season, ano kaya ang naiaangat? You see? Ngayon kaya, anong naiaangat sa inyong pong pamilya? Pagka naiwan sa inyong tahanan, spirituality or carnality? Di ba ba? Pag sinabing spirituality, hindi ibig sabihin na wala na kayo bang ginawa, kundi nag-prayer vigil kayo. Hindi yun ang pinapunta. Hindi yun ang, ayan na naman tayo kasi. Minsan kasi alam niya, nakakalungkot kasi Ma'am Cynthia Marinelli, biyaya ng Panginoon. We have a pastor, the man of God, and we have a church na talagang nagtuturo sa atin ng tamang spirituality. Minsan kasi, ewan ko ba, may mga nakakausap ako, tulad nung nakausap namin dun sa St. Luke, sabi niya, ano kami say, Baptist din ako kasi, pero ano kami, solemn. Sabi, iniisip ko talaga, isa kaya nakuha sa Bible yun. May mga solemn, isa may wild. Malamang. Kabaliktaran di ba? So, iniisip ko talaga, sa kaya nila pinulot ito mga ito. Well, anyways, kaya ko lang sinasabi naman yan, bigyan ng instruction, nabigyan na yan as illustration. Kasi mga kapatid, ang spirituality ng Christianity is simply living under the influence of the Holy Spirit. That's being spiritual. You see? Kaya nga spirit You see? Under the influence of living in the Spirit, under the influence of God's Word. That's spirituality. Hindi yung sinasabing kailangan, hindi ka gumiti, hindi ka magbiro, hindi, nakalokohan po yan. Hindi po yung spirituality. Yan ang carnality because you go against what the Bible is teaching.
Now, anyways, hindi po yan ang pinag-uusapan natin. Binigay ko lang yan na illustration po sa inyo. Na kaya nga sa mga nanay na iiwan sa tahanan. Alam mo, napaka-importante ito, sabi ko nga po sa inyo eh. Napaka-importante at napakasaya na makita po natin mga kapatid, na pagdating po sa tahanan, ang napag-iwanan ay kayong mga nanay. How do you uplift the spirit, or what kind of spirit are you uplifting, or what kind of sabihin na natin na ambience, or what kind of in the home, anong naiiwan ninyo, anong naitutulong nyo, anong nasusumpungan kapag sa inyo po naiiwan, spirituality or carnality. This Christmas season, ano ang nakikita sa inyo ng mga anak ninyo? Kasama yung mga anak nyo sa loob ng tahanan, sa inyo sila naiiwan. Ano kaya this Christmas season ang namumutawi at nakikita nila na mas excited ang nanay nila? Sa spiritual na bagay, pagpuri sa Diyos, pag-worship sa Diyos, or sa mga bagay na magpapalayo at magbibigay ng distansya sa Diyos. Kailan dalawa po na Diyos nakakaalam po yan. Kaya nga biyaya ng Panginoon meron tayong programa sa simbahan. Ang programa po natin sa simbahan is hindi po ito, sinabi na ating mahal na pastor, hindi po ito sa pilitan. Alright? Sinabi po ni pastor yan. Pero kaya tayo may ganitong programa at ganyang mga katulad yan, December 24, 25, kaya tayo may Christmas Fellowship because it's the pastor's desire na magkasama-sama tayo as one family during this Christmas season para not only for our protection and preservation, but also yung kasiyahan ng Diyos na masumpungan tayo magkakasama bilang pamilya ng Diyos, simbahan ng Diyos na nasa isang lugar, nag-worship ng tama sa Diyos. You see, marami po yan. Kaya nga, biyaya ng Panginoon, may ganyan tayong programa eh. Kaya sabi nga ni Pastor, nung nag-meeting kami mga area leaders kagabi, ito maganda pag-isipan yung mothers. Yung gagawin yung activity this Christmas season, kung alam nyo makakatulong yan sa gawain ng Panginoon, go for it. Pero kung alam nyo magpapalayo sa inyo sa gawain ng Panginoon, kayo lang nakakaalam yan. Kaya nga sabi niya nga po sa amin, yung programa na meron tayo, kahit na Wednesday, hindi mawawala yung service. Everything, lahat yan. Magsi-service doon. At the same time, magsi-service po dito. May mga programa tayong gagawin. May presentation ng mga ang mga groups, ang mga areas sa December 25. So, hindi lang December 25. Kada linggo na. Simula second Sunday. Di ba? So, kaya ko sinasabi yan marami tayong programa na maglalapit lalo sa inyo sa Panginoon. Hindi maglalayo this Christmas season. Nakakalungkot naman kung kailan dumating ang Christmas season, doon ka pa napalayo sa Panginoon. Yan. Kaya mga mothers, kayong bahala sa inyong mga anak kapag walang inyong mga asawa. Yan ang magandang ilagay niyo po sa isip. Kaya ngayon nga, balik ko sa inyo yung tanong ulit kanina Ngayong Christmas season, paano kaya kayo nararamdaman ng inyong mga anak sa loob ng inyong tahanan? Ano ang mas na-uplift nyo na spirit? The carnal spirit or the biblical spirit? You see? Kayo po nakakaalam. Ma'am, baka may gusto kayo idagdag dyan sa pinag-uusapan po natin. Kung anong spirit. We remember Galatians po, diba, na the fruit of the Spirit is love, joy, peace, and so on and so forth. Outside of that, ibig sabihin yun, hindi na yun espiritu ng Diyos. Yeah. So, malalaman mo yun. And for us to grow our spirit, kailangan talaga po, we spend time with the Word of God. Paggising po natin kung sa tingin natin na laging alanganin yung oras dahil ang daming ginagawa sa gawaing bahay, then we have to wake up earlier para may time ka pang magbasa ng Word of God or makinig dun sa devotions natin in the morning. Yeah. Iba din kasi po yung ikaw personal, that you have prayer time with the Lord. Yun talaga yung nag-fill up ng spirit mo. Kasi yun nga ang pagkain natin, diba? So, kumakain ka ng pagkain physical, pero hindi tayo kumakain ng spiritual food. Yeah. Kaya, losyang tayo spiritually. O, diba? Maganda yun O, diba, Sir? Losyang ka spiritual. Diba? Tama Oo. Ang taba-taba natin physically, tapos losyang tayo spiritually. Ano ba yun? Dapat yun, pantay, diba? So, yun po yung yun yung ingatan natin. And once again, babalik din po ulit yun sa ating pag-iisip. Kasi kunwari, tatamarin tayo, ay, ang sarap pa namang matulog ngayong Pasko dahil malamig ang simoy ng hangin. Yeah.
Ako po yan. talaga, I really pray to God. Before I sleep, sasabihin ko talaga, Lord, please gisingin niyo ako bukas. Gusto ko kayong makausap, maka-fellowship. So, ganun klaseng personal relationship ko sa Panginoon na hindi ko naman siya sa pinagyayabang ko, but I'm just sharing it. Baka makakuha kayo ng tips on how to do it. Na no matter how busy you are, pag hindi ko po yung nagigisingan ng maaga, I find time within the day to really spend time with the Word. Or kahit nagda-drive ako, ganyan, nakikinig ako ng mga preachings or nag-turn on ako ng mga programs natin para walang idle time. Kasi Yeah. 'di ba sa Proverbs sabi, an idle mind is a devil's workshop. Tama ba? That's right. Oo, so wag nating hayaan yung diablo na kunin yung pag-iisip natin. Tsaka, ang number one talaga na, na taga-agaw ng ating oras, ang cellphone talaga. Yeah, Kaya that's yung cellphone po sa umaga, as much as possible, hindi ko siya hahawakan talaga. So, pag may nagko-contact sa akin ng umaga, sorry po talaga, gising na ako pero hindi ko talaga tinitignan yung cellphone ko. Kasi pag nahawakan mo na yan, for some reason, di mo na siya mabibitawan. Yeah. Oo, hindi pa ako mahilig sa reels noon dahil sabi ko, hala, ganito pala yung reels, kung ano-ano lumalabas, Yeah, tuloy-tuloy po yan, tuloy-tuloy. hindi siya nauubos. So, before you know it, you already spend 3 hours on your cellphone na wala ka nang nagawa, 'di ba? Hindi mo namamalayan. So, ngayong Kapaskuhan, siguro pwede tayong magkaroon ng social media break. Yeah. O, 'di ba? Totoo yan. Para magkaroon naman ng actual talaga. Opo, oo. And then you spend more time with your kids, you spend more time talking to your children, to your husband, mag-uusap lang. Kami po, we do that as much as possible lalo pag kumakain. Kung ano-ano pinag-uusapan namin, yung mga learnings from each other, yung Word of God na narinig namin. And it really is very good for our soul. As Yeah. a family and Yeah. spiritually. Tsaka, pakinggan natin, may mga nasi-share, nakakatuwa yung mga bata kasi sila, dun mo nakikita na, hala, grabe, ang dami pala nilang natututunan sa church. Yeah. Kasi like kanina, si Jeremiah kasi will be participating sa National Student Convention ng School of Tomorrow. So, nagpa-practice na siya nung kanyang piece sa oration. Tinuturo ako siya, sabi ko, ganitong gagawin mo. Alam mo, sinabi niya sa akin, ma, huwag kang mag-alala. Sanay na ako humarap sa tao, salamat sa simbahan. Yeah, totoo po yan. Totoo yan. Sabi ko, hallelujah. Sabi ko, hallelujah. Hindi ko na kailangan turuan siya kung matakot siya o hindi pag nagsalita siya. So, ang dami-daming natututunan sa simbahan na kaya yung anak nyo po, papuntahin nyo lang siya lagi sa Right. church. That's right. Tapos, tanungin nyo kung anong nangyari during the Sunday school nila. Yung- Para po makarelate sila. Magkaka-relate kayo kung anong natutunan nila, ganyan. At Yeah. nare-review. Actually po kami, pag umuwi po kami sa bahay, meron kaming tinatawag namin preaching review. Yeah. So, habang nasa sasakyan po pa uwi, so mag-share sila kung anong natutunan nila dun sa Sunday school preaching at yung sa afternoon preaching. Ayan. So, yun po yung mga pwede nating gawin ngayong Kapaskuhan. Amen, amen, Ayan. amen. Ma'am Cynthia. Opo, yung pagkakaroon din ng good spirit sa bahay, hindi yan nangyayari na parang magic lang, isang iglap That's lang. right. Pinag-uusapan natin ngayon yung pag-celebrate ng Christmas na magkaroon tayo ng magandang spirit. Pero paano mo ba pin-repair yung iyong pamilya? Laging sinasabi ni Pastor, ito tumatak sa akin tong prinsipyo na to Result is in the preparation. Hindi yan isang magic lang, pero paano nyo for the past months, hindi yung pag December lang, kundi paano natin pin-repair yung isipan ng ating mga anak, ng ating pamilya. Kaya nga natutuwa ako kay Tricia kasi aalis nga kami ng December pero sabi niya, Mama, di ngayon working na siya. Nako, Mama, meron kaming Christmas party pero nakita ko sa kanya, wala yung joy niya doon Sabi niya, Mama, Yeah. papa-attendance lang ako kasi requirement lang na makita kami. Magpapa-attendance ako. Natuwa ako Sa totoo lang natuwa ako kasi kung sa ibang kabataan yan na walang maayos na spirit na hindi right. mo nabigyan ng magandang pundasyon, Excited na excited yan. excited na excited yan. Ako pa yung sabi ko, anong isusuot nyo? Mama, hindi naman nga ako, hindi ko nga alam kung anong, wala, hindi ako interesado. Kaya sabi ko, ay, natutuwa naman ako. Kasi Yeah. hindi lang talaga ang pagpapalaki sa anak, hindi lang yung biglaan na ito yung gusto mo. Yung Pero, makita mo yung resulta, ma'am, no? Yun ang joy mo. No? ayun, totoo yan. Natuwa ako inwardly. Hindi ko naman sinabing, hindi ko siya kinatsawan. Hindi ko sinabihan siya ng compliment ng time na yan. Pero, ang natuwa
natutuwa talaga ako, yung sa loob-loob ko, sa puso ko, talagang pasasalamat ko sa Panginoon. Kasi sabi ko, eto na yung nagiging bunga, eto na yung resulta ng pagbibigay natin ng magandang impluensya sa ating mga anak. Yeah. Huwag nating hayaan na magkaroon ng kasiyahan ng ating mga anak sa gawain, sa mga programa ng Makamundo. Kasi darating at darating ang time talaga. Ngayon, maliliit pa yung mga nanay dyan na maliliit pa yung mga anak. Hayaan, sige, bata pa naman yan. Hindi po Naandyan na yung preparation natin. Yung mga bata, hayaan nating mas unahin nila at mas ma-inlove sila sa Panginoon kaysa sa That's kamunduhan. right. Kaya kung ayaw ninyo magkaroon ng frustration, pag sila'y malalaki na, ngayon pa lang, i-build ninyo sila into a good and right spirit. Yeah. Napakahalaga yan. At syempre, mismo tayo makita sa atin. Baka naman may mga nanay, sige, umattend ka lang ng church. Sige, Wala naman siya. pasasamahin, may magsusundo, merong masayang mga workers na nagsusundo. Sige, sama ka lang para mapaayos yung anak. Pero paano naman yung ikaw bilang magandang example sa loob ng tahanan, sa iyong mga anak. Malaki importante yun, Sir Jao, Ma'am Marnelli. Yeah, tsaka yun nga po ang point natin dito, yung makita ninyo dito, mothers, yung kahalagahan talaga. Yung kahalagahan ng inyong pong presensya. Kita nyo po dito. Kaya gustong-gusto ko itong talata po na ito. Sa binasa po natin And nung pagdating nung wise men, they saw the young child with Mary, his mother. Emphasized You see? With Mary, his mother. Kaya ang ganda talaga ng talata ng salita ng Diyos Talagang kung ano yung gustong iparating at ipakita ng Diyos, may pini-emphasize at may ini-emphasize talaga siya. Akalain nyo po yan, pwede namang iba yung masumpungan. Mahirap niyan kung masumpungan kasama ng anak nyo this Christmas season ay ang mga katulong. Di ba? Marami. Or, hindi masumpungan sa tahanan ng inyong mga anak. Bakit? Wala silang joy sa loob ng tahanan. Yun ang nakakatakot at malungkot doon. Yung maghanap sila ng joy in this Christmas season outside the home. You see? Away from their parents. Kaya nga, yan yung tinuturo ko mga kapatid sa mga every Baptist lunch dito sa ating Baptist lunch every Thursday sa ating Young People episode. Lagi po nating lagi ko pong pinapakita yan at binibigyan importansya sa mga young people how blessed you are to be with your family in this Christmas season. Huwag niyong basta-bastahin yan because isa yun sa mga bagay na later on, iyakan nila Pero sinasabi ko naman po para sa inyong mga mothers, dahil ito po yung episode po ninyo, is there a reason for them to have the joy in the home? Yun ang mga dapat po natin pagtuunan ng pansin. Lalong-lalo na naiiwan po sa atin, lalong-lalo na naiiwan po sa atin yung lalo-lalo na iwan po sa inyong mga nanay, yung responsibility of keeping them in the home when the leader is away. You see, napaka-importante po yan. Kaya lang, napakaganda po niya. Akalain nyo, when they saw the young child with Mary's mother and fell down worship him, ano yung na-witness ni Mary dito? Mary witnessed how they worship his son or her son. Hindi lamang po yan. And when they opened their treasures, they presented unto him gifts. Mary, the mother of Jesus, witnessed how they present valuable gifts, valuable treasures to her son. So ito po yung sinasabi kanina, sabi ko nga po sa inyo noong kayo po kaya ay mawi-witness sa loob ng inyong tahanan, nawi-witness nyo kaya ngayong Christmas season ang anak nyo ay nag-worship sa Diyos? Sa loob ng inyong tahanan, nandun yung worship at praise nila. Kayong kwento mo kanina, Ma'am Cynthia, about kay Tricia, you see, naka-witness na ba kayo ng ganun? Hindi ko po ito sinasabi to lift up or itaas ang bangko ni Ma'am Cynthia, but ang point here is this. Ang sinasabi ko nga po naka-witness na po ba? Na-witness nyo ba bang mga nanay kung paano manindigan ang anak nyo sa tahanan? Lalong-lalo na this Christmas season. You see? Yan yun, pag worship worship pinag-uusapan natin dito, hindi lamang po yan. Na-witness ni Mary ang pagbigay ng mga wise men ng kanilang treasures. You see? They opened their treasures, not ordinary gift. Hindi po nila dinala ng Panginoong Isukristo ng lampin. Hindi po nila dinala ng Panginoong Isukristo ng diaper. Hindi po nila dinala ng Panginoong Isukristo ng crib.
ng stroller o whatsoever it is ang pangailangan. Sabi na mo, wala pa naman doon. Ang point dito mga kapatid is that what they presented to the Lord Jesus Christ, Mary, his mother, witnessed how valuable her son is. Dahil sa pinresent ng mga wise men, ilagay natin ngayon sa ating pong pamilya. Mothers, were you able to witness how your children in the home, how your children planned on what they will present to the Lord this Christmas season? Nakausap nyo na ba yung mga anak ninyo? O sa may mga anak na nagtatrabaho. Diyan, ito maganda. Ma'am Cynthia, Ma'am Marinelli. Sa may mga anak na nagtatrabaho. Nasumpungan nyo na ba ang anak nyo sa tahanan yung nagplano? Uy, dumating na pala yung 13-month pay namin. Ito yung namin, Christmas bonus. Ito pala yung bibigay ko doon sa commitment para sa church. Yeah. Amen. Were you able to witness that in the home? Or ang bukang bibig ng anak ninyo, labas tayo. Yun kagad ang bungad. Actually, sir, totoo yan eh. Meron siyang commitment para do sa 3M. Sabi niya, Mama, yung listahan ko, eto na. Hindi ko alam kung totoo yan. Sino mama yung tatanungin ko para malaman ko kung talaga, sinabi ni Tricia, kung talagang nakakomply, nakompleto ko na yung commitment ko. Kasi ang target namin, mga November, tapos na. Opo. Pero hindi niya lang sinabi na tapos na ako. Hindi, gusto niya ma-verify mismo. Yeah, totoo yan. Sabi Talagang she's serious on keeping track with Seryoso. Totoo her yun, sir. commitment record. Yung sincerity niya, yun yung Yeah. nakita ko. Yun And is- even for Pauline, ganun din. Yeah. Pakitano nga kung ganito na yung talagang amount na naibigay ko. Kaya Nagtali natutuwa. Nagtali na. Oo, ako nagtali. Nakakatuwa na yung mga anak natin, they look forward to the day na magtatrabaho sila para makapagbigay sa church. Yun. Ha, exactly. Talaga, sinabi talaga ni JJ, gusto ko na magtrabaho ulit kasi meron akong gustong bilhin ganito para sa church, dun sa audio ministry. Sabi ko, wow, grabe. Yeah, maganda yan, ma'am. Nakakatuwa. Tama-tama. Jay, Delikado. abangan mo, Jay, yung topic natin sa Team Focus this Ayan, Christmas season. oo. Pero nakakatuwa. delikado, kung nanay pa yung mag-oppose. Sanip na ibigay mo yan, ay dito na lang sa bahay, wala pa tayong Yan ang ganito. sinasabi Luma natin. yung rep natin, Yeah. luma yung... Yun ang nakakatakot. Papasok na naman yung sinasabi nyo nakaraan na negative spirit na naman. Negative spirit na naman. Inihawa pa yung anak. Kasaya-saya nung anak na magbigay, bibigyan mo pa ng bad spirit. Tapos sabi ni Jeremiah, grabe talaga. You cannot outgive God. Sabi niya, bakit? Sabi niya, nagbigay ako ng ganito kasi nagpare sila sa young people, sa Team Focus, di ba dito? Sabi niya, alam mo ba binalik ni Lord sa akin, times 2 yata or more than. Yung, kumbaga kung ano yung binigay niya, more than yung binalik. Kasi merong pumunta dun sa bahay, binigyan siya ng pera. Sabi niya, grabe, nabalik more pa yung binigay ko. Naalala ko tuloy Totoo si po yan. Isaac. Noong minsan kumakain dito ng lunch, binigyan ko siya ng ano ba to, yung puto, ito yung maliit na puto na yung puto seko. Oo. Pagbigay kong ganyan, sabi niya, napamulagat siya. Wow! More than dun sa binigay ko. Kasi nagbigay daw siya ng candy yata dito sa 3 niyang kalaro. 3 lang. Pero yung sa puto seko, 10. Sabi niya, more than pa dun sa pieces na ibinigay ko doon. Sabi niya, 3 lang binigay ko. Ito, binilang niya 10. Kakatuwa, di ba? Oo, nakakatawa na marunong siya mag-appreciate na talagang ang Panginoon, pagpapalain siya kung magiging generous din siya sa iba. Yes. Ganon din ka-generous Yeah. ang Correct. Panginoon sa kanya. Tama. And yung generosity begins at home. Totoo. Pagka hindi Oo. ka marunong magbigay, don't expect. Ako kasi naalala ko talaga, my parents are really very generous. Alam mo yun, hindi kami mayaman, walang-wala, pero pag meron kaming pwedeng maitulong, nagbibigay talaga. So, I think magandang pamana yon na hindi talaga mababayaran ng pera. Kasi most of us, pag Christmas, grabe magbigay, di ba? Christmas lang. After nun, wala na. Wala na. Oo, kaya sabi na, sige, magbigay tayo kasi Pasko. O kahit hindi Pasko, pwede ka naman magbigay eh. Araw-araw pwedeng maging Pasko. Yeah. So, let's keep the generous spirit in our home. Yeah. Na-witness, akalain niyo po, yan yung mga na-witness ni Mary na ginawa ng wise men sa Panginoong Isukristo. She witnessed how they worshiped Him. She witnessed how they present gifts. And the last, she witnessed how they are or they were protected by God. Sa verse 12.
And being warned of God in a dream that they should not return to Herod, they departed and into their own country another way. So ano na-witness dito ni Mary? Na-witness niya na yung nag-worship ay pinrotektahan. Yung nag-present sa Panginoon ay na-protektahan. Etong pinakamaganda. Dito tayo siguro magwawakas ngayon, Ma'am Marinelli, Ma'am Cynthia. Mothers, on this Christmas season, were you able to witness these things na nangyayari sa mga anak ninyo? Amen. Nawi-witness nyo ba sila? Kung paano sila nag-worship sa Panginoon and this Christmas season? Not in the church, in the home. Second, were you able to witness them, mothers, plan what they will valuably give or offer to the Lord this Christmas season? And then lastly, were you able to witness how God is preserving and protecting your children in the home this Christmas season? Mothers, kaya napaka-importante ng presensya ninyo. Napaka-importante ng presensya ninyo sa tahanan. Ano ang dinadala ng presensya nyo sa tahanan this Christmas season? Anong dala-dala ng presensya ninyo sa inyong tahanan this Christmas season? Yung dala nyo ba ay, yun yung lagi natin pinag-uusapan, ang nadadala po ba ninyo ay mga presensya na mag-uplift ng totoong biblical Christmas spirit? Or a worldly carnal spirit? You see? Kaya nga sabi ko po sa inyo, hindi biro itong bagay po na ito. Hindi biro na sinama dito sa talata po na ito that when the wise men saw the young child, He, the Lord Jesus Christ, our Lord and personal Savior Jesus Christ, He was witnessed or He was found by the wise men with His mother. You see? Ngayon, alam niyo po ba, napaka-importante nito para sa lahat po ng mga mothers, napaka-importante na this Christmas season, kayo ang isa sa mga important witness kung ano ang klaseng spirit meron sa tahanan ninyo. Sabi ko nga po sa inyo, the leader can be there. Patandaan po natin, specifically as a mother, pag wala na po yung leader, binanggit na yan dito ng ating mahal na pastor, pagka in the absence of the leader, nandiyan po kayo. Kayo po ang sa inyo naiiwan, ang responsibility, sa inyo naiiwan, ang ministry, paano nyo po yan pinangahawakan? Final encouragement natin, Ma'am Cynthia, Ma'am Marinelli, bago po tayo magwakas sa ating pong programa, episode po na ito. Nagpapatunay talaga na ito yung ipinakita kay Mary na nadatnan na siya'y kasama ni baby Jesus that time nang dumating yung sino dito? Wise men. Pagpapatunay na ang kahalagahan ng pagkakaroon ng godly mother sa tahanan. That's right. Parang napakadaling pakinggan, godly mother, pero talagang kung magiging sincere lamang tayo, kung talagang paninindigan natin ang pagiging mother natin sa ating mga anak, napakalaking contribution ito dito sa mga next generation. Kasi sila naman yung susunod eh. Hindi sila mananatiling mga bata. Pagdating sabihin natin na mga bata pa yung mga anak nyo, 20 years from now, magiging, kung babae yan, magiging ina ng tahanan. Kung lalaki yan, magiging ama ng tahanan. Paano tayo nagbigay ng magandang pundasyon sa kanila? Kasi darating at darating yung time na mawawala tayo, sila naman ang susunod. At yung kanilang natutunan ay ipapasa nila sa susunod na henerasyon. Kaya ngayon pa lang at this point of time, bigyan na natin sila ng magandang pundasyon. Huwag natin bigyan ng 50-50. Ilagay lagi natin talaga 100% para sa Panginoon kasi yan na yung napakalaking maipapamana natin sa ating mga anak. Meron man tayong naipundar ng mga materialis na bagay, mga bagay na in just a glimpse of an eye, pwedeng mawala yan. Pero ang pinaka-importante, yung tunay na pananampalataya nila sa Panginoon. Amen. Ma'am Marinelli. Yes po, ako naman po, naalala ko yung sinabi niyo po kanina na Mary witnessed how faithful the Lord is to those who worship Him. Yeah. So let us worship God by surrendering everything to Him.
'Di ba? Imagine mo yung experience nila ni Joseph na magbabiyahe ka, buntis ka, ang layo-layo, Yeah. 'di ba? Yet they trusted God. Yeah. And with that, binless sila ng Panginoon. And even the wise men, yung story nila na naniwala sila sa sinabi ng Panginoong Diyos sa kanila na wag nang bumalik kung saan sila nanggaling. Yeah. And the only way for us to hear that is when we are connected to God. Amen. Diba? Maririnig mo yung boses ng Panginoon kung ano yung sasabihin niya sa'yo pag connected ka sa Panginoon. That's So, right. ngayong Christmas season, let's worship God as a family. Amen. And by surrendering everything to Him. Lahat ng worry natin sa bahay, sa mga anak natin, sa trabaho natin, surrender it everything to God and see how He works in your life, not just this Christmas, but the whole year round. Amen. 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 Maraming salamat, Ma'am Cynthia, Ma'am Marinelli. Kaya again, para sa mga nanay dyan, sabi nga ni Ma'am Flor, ang taong mapagbigay, pagpapalain yan. Pagpapalain. Yan po naririnig ko sa nanay ko po. Huwag maging madamot. Yan. Ano mga basic principle pero foundational principles po yung mga bagay po na yan. Kaya again, para sa mga nanay, your ministry is a very important. Your presence is a very crucial in the home. Tandaan po natin, ako po ay nagpapasalamat, ako po ay isang tatay, isang asawang lalaki, pero I have to admit that fact and that biblical blessing, that spiritual blessing na maraming mga nanay ang nananangan sa salita ng Diyos. Kaya alam niyo po, sabi ko nga po sa inyo mga kapatid, huwag niyo pong pahintulutan. Ang pananagutan ay hindi sa asawa ninyo. Amen. Ang pananagutan primarily sa Diyos. Mananagot po kayo sa Diyos. Kasi Diyos ang nagbigay sa inyo ng command to submit. Diyos ang nagbigay sa inyo ng ministry to be a mother. Amen. It's not your husband. It's not the father. Ganon din naman po yan sa amin eh. Ang nagbibigay ng ministry at nagpahintulot sa atin mapunta sa ministry nito ay ang Diyos. Amen. It's not us. You see? Wala pang magamat nakakita tayo nag-goal na ngayon na gusto ko maging mabuting ina, gusto ko maging maayos na asawa. You see? Because may nakikita na tayong light sa salita po ng Diyos eh. Pero ang totoo po niyan, we have to accept the reality. Hindi tayo nagplano mapunta sa atin ang ministry na ito. Diyos ang may gusto. Amen. Yan ang pinakamaganda po dyan. Kaya nga, ang marriage inaayos natin sa harapan ng Diyos eh. You see, ang pagsasama inaayos sa harapan ng Diyos. Dapat legal sa mata ng Diyos primarily and then legal sa mata ng tao. You see? So, ganun din. Bakit? Kaya sinasabi ko sa inyo, ang pagiging mother nyo po, hindi nyo pananagutan sa amin yun. Pananagutan nyo yan sa Diyos. You see? Ang pagiging asawang babae po ninyo, ang pananagutan nyo, hindi sa amin. Pagiging mabuti nyo asawa na babae, hindi kayo sa amin mananagot. Huwag kayong mag-after sa praise namin. Bagamat tinuturuan tayo ni Pastor ang mga lalaki na purihin. Walang problema po dyan. Ministry namin yun eh. Sa inyong mga asawang babae. Pero tandaan nyo po, ang ministry nyo, hindi nyo sa amin pananagutan. Sa Diyos. Kaya nga mas maayos ang ministry kapag ang nasa isip natin palagi ang mananagot sa Diyos. Hindi sa tao. You see that? Alright, so again, you are very blessed mothers to have this kind of ministry of motherhood. You are so blessed to have this ministry of motherhood. And of course, being a wife is also a blessing. Sabi nga natin, you're a wife first before you became a mother. Yeah. Yeah, mga susunod naman na usapin po natin yan. Alright? So I believe pinagpala po tayo sa tanghali po na ito sa ating usapin para sa TBL Tuesdays po natin, a Mothers and Wives episode. It's always a great blessing that you keep on growing mothers in the light of God's Word. Muli, maraming salamat sa lahat mo na sumubaybay, North, South, East, and West Corner, and to our viewers worldwide and nationwide. Maraming salamat. Thank you for tuning in with us, and prayerfully, we become a blessing to you on this noontime program of our church. Once again, thank you for being with us, and on top of all of this, lagi po namin sinasabing, to God be the glory. Have a blessed Tuesday afternoon. See you next Tuesday. Amen. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said,
Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. While shepherds watch their flocks by night, they see a bright new shining star. They hear a choir sing a song. The music seemed to come from afar. Hark now, hear the angels sing, a newborn king today. And man will live forevermore because of Christmas Day. Trumpets sound and angels sing, listen to what they say, that man will live forevermore because of Christmas Day. By and by they find a little nook in a stable all forlorn, and in the manger cold and dark, Mary's little boy was born. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a newborn king today. And man will live forevermore because of Christmas Day. Trumpets sound and angels sing, listen to what they say, that man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day, and man will live forevermore because of Christmas Day. Because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say.